Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po kong mag-update dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building. Ayan po sa tapat natin. Ito po yung update natin today, May 5, 2025. Makatabi lang po ang Plaza Mexico at Intendencia Building. Dito po ako nakapwesto sa the iconic Binondo Intramuros Bridge. Yan po ang Binondo sa tapat natin na napakaganda. Nagsisitaasan na po ang mga building. Ayan naman po ang phase 3 ng Pasig River Esplanade. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay former government offices for several years during Spanish era. At ngayon nga po, nire-restore na po siya as National Archives of the Philippines. Matagal na nga po nag-start ang renovation nito, simula pa po noong year 2021. Hindi pa po talaga siya natatapos. Medyo malapit na rin yata itong matatapos guys. Napakaganda po ng design ng building na to. Good thing guys at malapit na rin po matapos ang roofings ng Intendencia Building. Meron po palang dalawang atrium ang loob po nito. Kaya may mga open space. Ayan naman po ang Soriano Avenue. Ayan po ang Immigration Building. Sa mga nagtatanong po ng parking, marami pong parking area dito po sa kahabaan ng Magallanes Drive. Ayan lang po ang Plaza Mexico. Kung mamasyal po kayo dito sa Pasig River Esplanade, pwede rin po kayong mag-park dito sa Maestranza. Ayan po sa tapat natin. Ayan lang po ang gate. Ayan po ang Soriano Avenue. Ang Maestranza guys ay katabi lang po mismo ng phase 3. Ayan po ang phase 3. Aside from Maestranza, pwede rin po kayong mag-park sa kahabaan ng Magallanes Drive. Ayan lang po sa tapat natin. Ito po yung kahabaan ng Soriano Avenue. Diyan lang po sa bandang unahan ang Manila Cathedral. Ito na po yung daan palabas papuntang Rojas Boulevard, Pier at iba pang mga lugar. Ang dami po mga kalesa nakapark dito sa harapan lang po mismo ng Plaza Roma. Ang rate po ng kalesa ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga students, PWDs and senior citizen. Ayan po ang Jollibee sa tapat natin. Yan po ang pinakamalapit dito sa Pasig River Esplanade.
Ito po yung Solana Street. Ayun lang po ang BIR building. Ayan naman po sa tapat natin ang Plaza España. Napakaliit lang po niya. Ito po yung kahabaan ng Moralia Street. Ayan po ang Bureau of Immigration building. Pwede rin po dumaan dito papuntang Binondo. Diyan po kayo dumaan sa may Pasig River Drive. Paakyat po doon sa may Binondo Intramuros Bridge. Palabas din papuntang Loton. Yeah, ito po yun mismo ang kahabaan ng Magallanes Drive. As you can see, marami pong nakapark dito. Sa kabilang kalye lang po ang Pasig River Drive or Pasig River Esplanade. Ayan lang po ang Plaza Mexico. Kung matatapos na itong Intendencia building ay dagdag attraction na rin po dito sa Pasig River Esplanade or Plaza Mexico kasi napakaganda po ng design nito. Ito po ay neoclassical architecture. Yung mga sinauna, napakaganda po ng mga design. Dito naman na side, may mga flooring na po at roofings. Diba guys, unti-unti na po talaga nilang nire-restore ang mga sinaunang building katulad ng Intendencia building at Ateneo Municipal na meron din po akong update na sa aking previous video lang po. Dalawang palapag lang po pala ang building na to at merong tatlong arc entrances at meron pang dalawang atrium. Kaya napakaganda po talaga nito. Ito po yung Plaza Mexico at sa likod po niya ang Intendencia building.
Nakaharap nga po ito sa Pasig River ang Plaza Mexico. Ayan lang po ang Pasig River Drive. Diyan po yung phase 2 at phase 1 na side. Nandito na po tayo sa phase 1 sa likod ng post office building. Yan po ang grand entrance. Ayan po ang phase 1. Ayan na po ang phase 2. Sa mga hindi po nakakaalam, ang phase 1 ay sa Loton area. Ang phase 2 and 3 ay sa Intramuros. Ang phase 3 naman po ay doon sa unahan ng Binondo Intramuros Bridge. Pupuntahan din po natin, guys. Ayun lang po ang phase 3. Meron din po nakapwesto dito mga pulis. Ayun po sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. At meron din po mga gwardiya na nagro-roving from time to time. Diyan lang po ang Soriano Avenue. Ayan po ang Philippine-China Friendship Monument. Time check 5:30 PM local time, kaya parami na ng parami ang mga taong namamasyal dito. Meron na pong mga kainan dito, araw-araw na po daw ito sila. Kaya mas masaya. May mga go-karts din dito for hire. Kung may mga dala kayong mga bata, ayan oh, mag-enjoy po sila dito. Napakaganda ng mga alfresco dining dito kasi uniform po sila. Napakalinis at organized tingnan. Ayan po oh, napakagandang puno. Yan po ay fire tree. Marami-rami din po nakatanim dito. Sana dagdagan pa po nila ng fire tree kasi napaka-colorful po niya. Ang ganda po. At para makaiwas na rin po sa init, lalo na po pag sa araw kayo mamasyal dito, mainit po talaga kasi outdoor pasyalan po ito. Sa loob po ng Maestranza, marami pong mga puno. Ayun po, ang daming bulaklak ng mga fire tree.
Kung gusto niyo pong mang-jogging dito sa kahabaan ng Pasig River Esplanade from phase 1 up to 3, talagang napakasulit na po kasi napakahaba na po ang lalakarin nyo or tatakbuhan nyo. Pero dito na side sa phase 3, hindi na po ganun kadaming tao dito, lalo na po sa bandang dulo. Nalalayuan na po siguro ang mga mamamasyal. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong gate dito ang Fort Santiago. Puntahan po natin ngayon para malaman nyo po. Ayan na po ang gate papasok ng Fort Santiago. Kung mamamasyal po kayo dito sa Pasig River Esplanade at gusto nyo pumasok sa Fort Santiago, meron na po dito. Ang entrance fee po ay 75 pesos para sa mga regular visitors. At 50 pesos naman po para sa mga students, PWDs at senior citizen. Ayan, galing na po yan sila sa loob ng Fort Santiago. So kung matatapos na nga po itong kabuoang project na 25 kilometers Manila Bay up to Laguna de Bay, pwede na po tayong magbike. Kasi nakadesign din po itong Pasig River Esplanade para sa mga bikers. Kaya mapapansin nyo po maraming mga ramp at para na rin po sa mga naka-wheelchair. Dito na po tayo sa pinakadulo ng phase 3, dito po sa Fort Santiago.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building in Intramuros, Manila. As of today, May 5, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ko magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.